15. 15x squared plus 13x minus 2. Okay? Paano yun? Crash course po tayo. Hi, Cass! So, ito po yung A. Ito po yung C. Multiply mo to. So, 15 times negative 2 is negative 30. So, dito may lalagay yung box like this. Times yan, ha. Ano ba yung AC natin? Negative 30. So, mag-isip kayo ng factor ng negative 30. 15 times negative 2 is negative 30. Tapos naman, para matama yung middle term, or tinatawag nila ng sums, ito yun. 15 plus and negative 2. 15 plus negative 2. So, distribute yung mga sign. So, magiging 15 minus 2 na lang. So, will be the positive 30 na lang. Kasi para makita nila ng mga teachers, para ma-check nila yung middle term. Pwede naman wala kung sanay kayo. So, para makita ko yung sign, para makita nila yung middle part na yan. 1 over, ano ba A natin? 15, di ba? Tapos, yung AX natin, hindi kasama yung square, manood lang po kayo. So, 15x. Kasi pag AX, yung numerical coefficient, yung given. So, 15x. Tapos, iduduktong mo itong mga to, kaya may arrow, plus 15. Tapos, nun, 15x, kasi AX pa rin siya, plus, base sa formula, negative 2. So, lagay na natin ng box para makita ng audience. Ayan. Then, simplify natin to. Ito, pagagalawin natin to. Tapos, simplified yung mga signs. Alam natin kapag positive times negative is negative. Gets? Okay. So, kailangan to i-factor out yung mga to kasi groupings yan. So, ingat na lang yung ganyan. GCF ng 15 and 15 is 15 po talaga. Lagyan ng 15. 15x divided by 15, x na lang. Positive 15 divided by 15 is positive 1. Distribute. Okay na. Ingat lang po kayo dito. GCF ng 15 and 2 will be always the 1 na lang. So, wala. Imagine mo yung 1 na labas, pero pag dinistribute, ito palabas sa inyo. Understood naman po yung 1 na sa labas. Kung wala siyang factor or hindi ito kaya i-factor, copy na lang po ito. Ito, meron naman po siya. 15. Bakit 15? Kasi siya yung GCF ng 15 and 15. Pares siya is 15. 15 x divided by 15 is x na lang. Positive 15 divided by 15 is plus 1 na lang. Okay, cancel out nito. Eh di magiging x plus 1 times 15x minus 2. So, ito yung magiging final answer.